Okay, so good morning mga kapedal. Welcome again sa another episode. So December 26 ngayon, kakatapos lang ng Pasko and bukas na yung year-end ride natin, December 27, which is yung ride natin is from Pampanga, is papadyak tayo hanggang Pagudpod sa may Ilocos Norte. So 4-day ride ito. Sa video na to, didiscuss ko lang sa inyo yung magiging setup ko sa upcoming year-end ride natin na multi-day ride from Pampanga to Pagudpod, Ilocos Norte. So, umpisahan natin sa mga bags. So, meron akong 3 bags dito na gagamitin at ilalagay sa bike natin. So, umpisahan natin sa malaking bag. Ito yung Pro Discover na saddle or seat post bag na provided mismo ni Neo Sigma Philippines. So shoutout sa inyo Neo Sigma Philippines for providing this saddle bag na magagamit ko syempre sa mga multi-day ride na gagawin natin this bukas nga and sa mga future rides natin. So 10 liter ito na saddle bag. Ang kinagandahan nitong bag na ito, syempre number 1 is yung lightweight itong bag. Lalo na yung plan na setup ko sa aking bike touring setup is light bike touring setup lang talaga yung gagawin ko. So as you can see, kukonti lang talaga yung mga nandito or nakalatag na mga gamit na dadalhin ko sa biyahe. So perfect itong bag na to kung gusto mong makabawas ng timbang sa bike mo. At the same time, napakamura nitong price nitong bag na to. So pwede siyang sumabay sa mga high-end or kilalang mga brands pagdating sa mga bikepacking bags sa market natin. Alam ko nasa less than 3,000 lang yung price nitong Pro Discover na saddle bag. So you can check Neo Sigma kung interested kayo sa ganitong bag. And then next bag, after natin dito sa Pro Discover from Neo Sigma na saddle bag, proceed tayo dito sa frame bag na gagamitin din natin sa bike natin. Ito yung Rock Bros na half frame bag. So hiniram ko lang itong bag na to kay bro Joel Lasam since na wala siyang ride this coming holidays. So saktong-sakto wala akong frame bag kasi naisip ko dapat gagawin ko is saddle bag lang and top tube bag. Since na marami akong abubot at mga gadgets na kailangan dalhin, is naisipan ko na ding humiram ng bag at gumamit ng frame bag para mailagay ko na yung mga extra gamit na kailangan kong dalhin. And then, next bag is itong pinakamaliit na bag na meron tayo. Ito yung Rhino Walk na top tube bag. So, ang kinagandahan nito, pwede siyang strap sa top tube ng frame niyo or kung merong bolt yung top tube ng frame niyo, pwede nyo siyang i-bolt. Meron siyang mga bolting mounts dito sa ilalim. And kinagandahan is waterproof din. Okay, so meron tayong mga items dito. So per bag, meron nakahilera dito yung mga ilalagay natin mga items. So umpisahan natin sa Pro Discover bag. So yung mga dadalhin ko dito or yung mga ilalagay ko dito sa Pro Discover bag is yung mga damit ko lang, yung mga pampalit pagdating namin sa destination na pupuntahan namin. So, umpisahan natin. Meron akong 2 set ng underwear dito. So, nilagyan ko na siya ng mga rubber bands para makompress natin na maayos pag nilagay natin sa loob ng bag. Then, next item, meron tayong 2 pares ng shorts. As you can see, kukunti lang yung dala ko, pero 4-day yung ride namin. Ang gagawin ko kasi is wash and wear lang ako. So, pagdating namin sa venue namin, sa tutulugan namin sa first day, yung mga sinuot ko during ride, is lalabhan ko na. Then sa next ride natin, susuot ko naman na jersey is yung nandito na hindi ko sinuot sa day 1. Tapos mga dinala ko pang mga damit is puro dry fit na cloth yung mga tela nila para mas madaling matuyo pag nilabhan natin. So yun ang kinagandahan. At saka mas madali siyang bitbitin. At syempre at the same time mas magaan siya compare sa mga cotton na damit. Yung mga shorts ko din is dry fit din. Pero lang dito sa socks natin and yung underwear. And then, meron ako dito ang 2 pares din na dry fit shirt. Ito yung mga panggala natin at pantulog. And then, meron akong isang extra bib from TCG and isang extra na factor jersey na from Zion. Ayan. And meron akong isang Attack Lifestyle na polo kasi balak nila pagdating namin ng 3rd day sa may Banggi Windmill is magpo-polo ride daw kami. And meron ako ditong isang maliit na towel. Ayan. So, since na lightweight lang yung setup ko, maliit na towel lang dinala ko. Kaya maliit lang din na towel yung dala ko para mas madaling isuksok sa bag. And at the same time, di naman mahaba yung buhok ko para gumamit na malaking towel. Meron pa akong isang extra na sock. Tapos ano pa, yung next na ilalagay natin dito sa Pro Discover bag natin. Ito, meron ako folding or foldable na windbreaker. Ayan. So, di natin kasi masabi yung weather. Lalo na ngayon, before Christmas kasi is maulan. Di natin masabi sa pupuntahan natin is baka ulanin din tayo. Kaya nagdala na rin ako ng
windbreaker. Ayan. So ang kinaganda nito, di lang siya basta-basta windbreaker. At the same time, para na rin siyang waterproof na windbreaker. Kasi yung ibang windbreaker, pang ano lang talaga siya, pang light rain lang. Ito, kinaganda niya, meron siyang extra layer sa loob. Parang ginagamit na material sa mga umbrella. Ayan, meron siyang ganito. Kaya di ka basta-basta mababasa kung medyo lumakas yung ulan. Then at the same time, pwede mo siyang gawing maliit na bag pag di mo na siya gagamitin. So, kailangan mo na siyang ibaliktad ng ganito. And then, ipasok mo lang siya sa maliit na zipper doon sa may likod ng windbreaker. Parang back pocket siya. Tapos, isuksok mo lang siyang ganun. Ayan, so, yun na siya. So, makakasave ka na ng space sa bag mo. Pwede mo rin siyang i-compress. Ayan. And next, na last item na ilalagay natin sa ating saddle bag, meron akong slippers. So, lumang slippers na lang dinala ko. Kasi, ang kinagandaan na lumang slippers, mas manipis siya, mas madali siyang ilagay sa ano natin, sa loob ng bag. And at the same time, mas magaang syempre. Then, next, yung mga items na ilalagay natin dito sa loob ng frame bag or half frame bag natin na provided ni Sir Joel Lasam. So, meron ako ditong toothbrush, then multi-tool, meron din akong extra lube or chain lube. Pero yung laman nito is a blob, wax lube from Pedal Limpage. Then, meron akong deodorant. Tapos, since na marami tayo mga abubot, mga gadgets na kailangan i-charge, nagdala na ako ng meron isa akong plastic zip lock dito. Dala ko dito yung charger ng ating GoPro batteries, isang charger adapter, tapos isa pang extra charger kasi nga para mas mabilis tayo makapag-charge. Mamaya, titimbangin natin yung mga bags na nakalagay na yung mga gamit. Then ito total natin sa total weight nitong bike natin pag nakalagay na lahat ng mga bags sa bike. Para malaman natin yung total weight ng bike na gagamitin natin sa ating multi-day ride. Then up next, meron tayo dito, ito yung top tube bag natin. Yung laman nito is cash lang. Cash, ito nandito yung cash ko. Meron kasing side pocket ito na pwede mo lagyan ng cash and cards. Meron ako ditong extra SD card or memory cards para sa GoPro. Meron akong dalang dalawa. Kasi yung nakalagay ngayon dyan sa camera kung saan ako nag-shoot ngayon is 64 gigabytes. Then meron pa akong isang 64 gigabyte. And meron akong pang-extra na 128 gigabytes since na 4-day itong ride natin. Baka kasi magkulang yung dalawang memory card na dala natin. So mas maganda na yung may sobra kang memory card kaysa sa magkulang. Kasi mahirap yung nagra-ride ka ng ganong kahaba, 4 na araw, tapos nagtitipid ka sa shoot. Kasi kukunti lang yung memory or yung capacity ng mga memory cards na dala mo. And then yung extra batteries. So next is hindi na ako magdadala ng hand pump since na marami naman kami. Sigurado isa sa amin or isa, dalawa, tatlo sa amin ay meron dalang hand pump. So yung dadalhin ko na lang itong portable na Cyclus tire pump ko. Ayan. Sobrang laking bagay nitong Cyclus na to. Mapapabilis yung pag-pump natin or pag-inflate ng mga gulong natin once na pa-flatan man tayo. Pero wag naman sana umabot sa ganun. So nga pala, kung gusto nyo bumili nitong Cyclus tire inflator, ayan. Siyempre, message nyo lang si Supreme Bike Speed. Sila yung mga nakikiyarin to mga Cyclus tire inflator. Ayan. Okay, up next, meron tayong maliit na bottle dito. So ilalagay ko to sa ilalim ng frame ng ating bike. Meron kasing bottle cage mount yung frame ng Factor LS. So ilalagay ko dito yung extra inner tube just in case nga hindi umubra yung tire plug. Since naman na naka-tubeless setup tayo, meron din akong dalang pang tire plug. Meron itong pang repair just in case na ma-flatan tayo sa ating tubeless setup. So yung laman nito, meron siyang pocket dito sa likod. Meron dito mga maliliit na tools, pang plug. And then yung mga rubber plugs. Yung para matakpan natin yung mga butas sa ating tubeless setup. Pero just in case, kunwari, masyadong malawak yung pagkakabiyak or pagkakapunit or pagkakabutas nga ng ating tire, meron tayo ditong extra inner tube. And meron din tayo, syempre, pang tanggal ng gulong. So, ano pa mga kailangan kong dadalhin? So, side dito, meron tayong bike computer para ma-record natin yung mga data natin everyday ng ride. And then, syempre, napaka-importante nito kasi since na madaling araw yung ride out namin, kailangan natin ng bike light. So, meron ako dito, napaka-solid nitong ilaw na to, bike headlight.
Ito yung Magic Shine na CBL 1600 lumens. So, sobrang liwanag nitong bike light na to. So, sobrang effective siya lalo na nung nag-Audax 200 kami sa Subic. Since na madilim pa yung gun start namin. Ito yung nagsilbing pinakaliwanag namin sa dilim. Para siyang motor sa liwanag. And then, meron ako dito ang tail light. Ayan. So, maliban sa tail light, meron ako ditong bike reflector sa likod. Ayan. So, may support tayo para extra maging visible tayo sa dilim. Siyempre, magre-reflect yan pag nailawan ng mga sasakyan sa likod. Okay, so next na gagawin natin is ipack muna natin itong mga gamit natin sa ating mga bag. So, umpisa na natin dito sa ating saddle bag. So, una kong lalagay dito is yung sleepers. So, bakit sleepers? Kasi ito yung pinaka-flat, medyo pinaka-matigas sa mga items na meron tayo or mga gamit na meron tayo na dadalhin natin. And at the same time, magsisilbi itong parang bracket natin or parang base sa mga gamit natin para hindi mayupi itong saddle bag natin pag marami na siyang laman. Yan, so ilalagay ko lang siya sa pinakailalim. And then yung mga malilit na gamit, itong underwear natin kasi masikip yung pinakadulo o yung pinaka-puwitan nitong saddle bag natin. Kaya dito ko ilalagay yung mga pinakamaliliit na items. Suksok natin dyan sa dulo. Then next natin itong medyas or socks. Basta yung goal lang natin dito is mapagkasya natin lahat. Since na 10 liter bag lang ito. So dapat hindi siya sumobra. And then next natin itong polo. And cycling polo from Attack. Ayan. Tapos itong bib short. And then next, itong jersey natin, extra jersey. Since bali dalawa yung dadaling kong jersey, yung isa yung susuotin ko na during ride natin sa day 1. Then yung dalawang pares ng shorts natin. So gagawin ko pag ganito sa mga pinakadulo is pahiga na para lumapad yung pinakadulo nitong bag natin since napalapad siya. Para yung form is hindi masira. And then yung dalawang pares ng ating shirt. And then sa pinakadulo, ayan, so gawin natin, suksok muna natin ng kaunti para makompress. Since na maluwang pa naman, ilagay na natin ito ang ating windbreaker. Ayan, so since na makukompress naman yung windbreaker na yan, eh kasya na yan. Tapos, ilak mo lang to sa pinakadulo. Then, i-fold mo lang. Para hindi pasukan ng tubig. Kahit tatlong folds, okay na. Hindi na bubuka yan. Hindi na rin papasukan ng tubig. Tapos, meron itong lock dito sa side. Pasok mo lang dito yung strap. And then, sa kabilang side, para maging secure yung pagkaka-fold nitong saddle bag. Ayan. Tapos hilahin mo lang tong strap sa magkabilaan para humigpit. Ayan. Ayan, kasya na. Ayan, hindi na siya nag-bend since na nandito sa ilalim yung ating sleepers. Ayan, compact na siya. Tapos lagay natin dito yung reflector natin, bike reflector. Ayan, sa likod. Sabit lang natin. Dapat nakalawlaw lang kasi lumilipad-lipad to eh. Mamaya na natin siya ilagay. Ito, kasi titimbangin pa natin itong mga to bago natin ilagay sa ating bike. Okay, next. Yung ating frame bag. Itong mga gadgets. Unahin na natin. Then itong deodorant natin. Nga pala sa mga nagtatanong or mga nakikurious, bakit wala akong dalang sabon? Since na yung mga sabon naman is pwede naman natin bilhin sa destination na pupuntahan natin. Eh doon na ako bibili para makasave din ako ng space and ng weight, di ba? Tapos yung toothbrush natin, sama na natin dito. Tapos sa kabila, meron ding maliit na zipper dito. Dito ko na ilalagay ito, extra chain lube na dala natin. And yung multi-tool. Hindi na kasi kasya to do sa water bottle tool eh. Ayan. Tsaka okay na to para mas lightweight siyang konti. Tapos next natin ito. Ito ang ating top tube bag. So dito itong mga extra SD cards natin. Dito ko nilalagay sa kabilang side na pocket. Side pocket. Tapos may dala din pala ako mga stickers.
Ayan, just in case na may manghingi or may pagdidikitan, makakapaglagay tayo ng stickers. Sayang din, nandun na tayo eh. So ilalagay ko lang dito yung ating Cyclus tire bike inflator. Tapos itong mga extra batteries natin. Meron akong dalang 5 batteries. Ayan. Tapos gawin natin, timbangin na muna natin. Tapos saka na lang natin ilagay sa bike frame. Timbangin muna natin itong top tube bag natin. Ayan, itong Rhino Walk. Kita ba? Ayun. Yung total weight is 400 grams. Marami. Yun pa lang, 400 grams na. Okay, so up next na titimbangin natin is itong frame bag. Ayan. Ayan, so naka-settings lang tayo ng grams. Ayan, so moment of truth. 509 grams sa ating half frame bag. Then next is itong saddle bag. Ayan. Kita ba? Ayan, yung total weight ng ating, ayan, nagre-read pa siya. Wait, i-balance lang natin. Ayan. Yung total weight natin is 1.8. Magalaw-galaw pa. Nabablower kasi, pero nabasa nandyan lang siya sa 1.840 lang siya. Ayan. 1.843. Then, idamay na rin natin itong ating bike light. Itong Magic Shine. Ayan, 153 grams plus itong bike computer. Ayan. 219 grams plus itong ating bike tail light. Ayan. 242 grams total, yung tatlong item. Ayan, so since natimbang na natin lahat itong ating mga bike bags, so ilagay na natin yung mga bags sa ating bike. So unahin na natin itong frame bag. So, naka-straps lang to. Buti nga saktong-sakto nga itong frame bag ng Rock Bruce eh. Parang sinukat sa frame ng Factoreles. So, dapat medyo maigpit. Secure na. Next item, ilagay naman natin. Ayan, so, meron siya mga bolts dito sa loob. Ayan. So, iabang mo lang silang ganun. Ayan, once na nailagay mo na yung mga bolts, align mo lang siya sa mount natin sa frame para maigpitan na natin itong mga bolts sa ating top tube. Tamang higpit lang kasi carbon to eh. Baka pumutok yung carbon. Tsaka di naman basta-basta manalaglag yan kahit di masyadong todo higpit. Sakto lang dapat. Then up next ito ang ating saddle bag. Ayan. So una natin gagawin, ilagay muna dito yung strap o yung velcro strap dito sa ating seat post. Then, higpitan mo lang sa gilid ng konti. And then, itong supporting strap dito sa ating saddle rail para di malaglag. Tapos, ginagawa ko pag merong extra strap na ganito, iniipit ko na dito sa mga velcro para hindi lumipad-lipad sa pagmalakas yung hangin o mabilis na yung takbuhan. Tapos ilagay na rin natin yung mga extra batteries and yung ating portable or tire inflator. Ayan. Then next, itong ating tools. Dito natin ilalagay yan sa ilalim. Yung kinagandang kasi nito mga battle cage ko, dami nga napipeke dito, akala nila titanium, pero aluminum lang to. Mga Minora na brand, Japanese brand. Nabili ko lang to sa mga surplus. Ano yung mga tayo kulay black tsaka blue, ginawa ko. Tinanggal ko lang yung kulay, ginamitan ko lang ng sosa para maging silver sila. Ayan, kaya nagmukha silang titanium. Tapos may dala lang akong isang malaking camelback na bidon tsaka isang maliit kasi meron tayong frame bag. Kung mahaba kasi hindi nakakasya. Dapat yung maliit lang na bidon. Ayan. Mga bike tail lights natin. Kinagandaan nito is waterproof siya kahit na USB type. Hindi naman siya basta-basta mababasa. So dito natin ilalagay. Ayan. Then yung ating bike light. Pailawan lang natin para makita nyo.
Ang kanya sa kaliwanag. Then mode number 2, meron pong tatlong modes. Ayan. Ito yung pinaka mahinang mode. Then yung pangalawang mode. Ayan. Then yung pinaka bright. Ayan. Ganyan siya kaliwanag. Tapos dito natin siya ilalagay. Meron siyang mount dito sa taas. Ano nga lang to, yung downside nito is dapat wala kang handlebar bag. Or kung meron ka man, dapat yung maliit lang. Kasi yung mount nitong headlight is nasa itaas. Hindi siya pwedeng ilagay dito sa handlebar. Ito lang siya. Press mo lang yung lock ng gitna para matanggal at saka makabit mo. Ayan, slide mo lang. Yan na yun. Siya napaka-stable niya. Sa mga nagtatanong din pala, ito yung gamit kong mount for bike computer. Itong Rock Bros. Meron kasing ibang nabibiling mga mounts na naka-bolt dito sa stem. Dapat piliin nyo yung merong spacer na solid. Solid yung metal. Huwag yung parang plastic. Kasi kapag hinigpitan nyo yun, nagko-compress yung plastic. Nagko-cause yun ng accident kasi lumuluwag yung bolt. So pagdating sa mga downhill, dumadapa yung handlebar. So piliin nyo dapat yung may spacer na solid. Tulad nitong Rock Bros. Kasi ito na yung ating bike computer. Lagay na natin dito sa mount. Ayan. Ayan, so finally, ito na yung ating bike setup sa upcoming year-end ride natin. Pampanga to Pagudpud, Ilocos Norte. I would suggest lang sa mga gustong magkaroon or mag-setup ng lightweight bike touring setup. Piliin nyo lang or dalhin nyo lang yung mga gamit na kailangan nyong dalhin. Huwag kayong magpapasobra ng mga gamit na hindi nyo naman magagamit kasi magkukus lang yun ng extra weight sa yung bike. So the more na mabigat yung bike mo, mas maraming energy yung mababawas sa'yo kakapag-jack. Kasi the more nga na mabigat, mas malaki yung effort na nilalabas mo sa pagpadjack para mapausal mo, mapaandar mo yung bike mo. Lalo na multi-day ride to, 4-day ride, or yung iba nga, masigit pa. So, mas mabilis ka mapagod na sobrang bigat na mga dala mo. Tapos yung iba, hindi mo pa gagamitin pagdating doon sa lugar na pupuntahan mo. So, advice ko lang, dalhin mo lang yung mga gamit na kailangan mong dalhin talaga. Yung mga importante at kinakailangan mo lang during the ride. So, tulad ng sa akin, wash and wear lang ako. Tigda 2 pares lang yung dala ko. So, nakasave tayo ng space at the same time, nakasave tayo ng weight. Mamaya i-total natin yung total weight nitong setup natin. I-compute lang natin total. Kasi yung total weight nitong bike setup ko is nasa 7.9 kilos. Plus natin itong mga frame bag, itong top tube bag, itong saddle bag, and yung mga extra accessories natin, yung tools, yung ilaw, bike computer, etc. Kaya i-flash ko na lang dyan sa screen yung total weight nitong bike. So ayun, kita-kits tayo sa daan. December 27, bukas na yon. Along MacArthur Highway hanggang makarating kami ng La Union. Yun ang first day namin, day 1, Pampanga to Bacnotan, La Union. And then second day namin is Bacnotan to Vigan, Ilocos Sur. So papasyal muna tayo dun sa may Calle Crisologo. And then third day natin is to Vigan to Pagudpud. So dadaan pa tayo ng Bangi, Winil sa may Ilocos Norte. Ayan, so kita-kits tayo. So happy holidays lahat sa inyo mga kapilal. So mag-ingat kayo lahat sa mga papadyak, sa mga mag-year-end ride this coming days. Kahit sa mga sulok kaman ng mundo. Kita-kits sa daan. Kaway-kaway. Batian na lang sa daan. Ride safe.